Alright guys, nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Ako po si Leo at magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong video natin ay mapapanood umaga ng July 13 bago yung impeachment trial ni Sara Duterte alas 2 ng hapon. Okay, so pag-usapan natin tong ulit yung gustong hingiin ng magaling at pinakamatalinong senador na si Robin Padilla yung original raw file, okay, ng video conference ni Sara Duterte. Okay, mamaya ipapakita natin yung isang paliwanag na makakapag paltog o makakauntog ng ulo itong si Senator Robin Padilla when it comes to video recording sa evidence in court. Okay? But dito, pakinggan natin yung kanyang magaling na tanong, okay, sa ating witness na si NBI agent Mark Calilong. Kasi nga, siya, si Mark Calilong ang nagpresenta nung video recorded ng pag-unhinge, paglabas ng masamang ugali ni Sara Duterte at pinaka tunay na ugali ni Sara Duterte. Okay? So pakinggan natin yung para may konteksto tayo kung saan yung para mauntog natin yung ulo ni Robin Padilla kasi nga nagma-master siya ng ano eh. Nasabi niya siya pinakamagaling sa media, mass media kasi sa kanyang experience. But wait, nasa korte kayo. Okay? O sige, pakinggan natin. February 5, Okay, balik natin. ang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yon? May certification, sir. Yes po. Opo. Tapos nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview Yan na. kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Kasi, Hindi po yung mismong tao. Siya nga po yung nag-record. Mismo sinabi ng agent na mismo yung DOJ nag-request. Okay? Ng pag-record, screen record. Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Oh, yun. Klarong-klaro Okay, pero anong sasabihin ni pinaka-genius sa lahat? Yung raw file. Yan. Sige. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? Siyempre, May hindi. I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Na ano pa si Mark eh. Yung napaisip siya sa tanong ni Robin Ano to, hindi niya to siguro natansya. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po Tapos smile siya, no? So kita-kita mo dito inuutahakan nila yung witness. natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I Ayan. performed the recording, sir.
Opo. Yun. In-explain na ng agent na kung publicly available, pwede po kahit sino mag-record. As long as hindi po manipula, katulad ng ginawa nila kay Bongbong Marcos nung siya daw yung taong nagda-drugs. Ano pala yun? AI pala yun. Yun ang tampering. Okay? Pero ang ginawa po ng agent, syempre, is as required by the law at ayon kumbaga direktiba ng DOJ. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no sir. Yun lamang po. Maraming salamat po. Yan. Tapos, sumabog siya, no? Ito. Punta tayo sa kabila. Kasi ipapakita ko sa inyo mismo ang retired senior justice. Okay? Ang kumbaga nagumpog sa ulo. Nakalimutan ko na yung Tagalog term. Yan. Ito yung yung actual na sinabi ni Robin Padilla. Dito siya nagmamagaling. Sabi niya, ibang klase talaga ang mga bayaran. Sino ba yung tinutukoy niya? Lahat naman bumabati ko sa kanya eh. O kahit alam na nila ang katotohanan, ano ba yung katotohanan? Ay ililigaw ninyo ang mga tao. Ang Zoom ay nakakapag-record na kahit anong nangyayaring conversation, maging personal o live, makikita mo yan sa screen. Okay. I believe sa Zoom, ginagamit po namin to sa meeting. May different job po ako. At mismo, ang Zoom, kailangan mo pang i-record. Yung meron kang press record button para i-activate mo siya at doon i-record ni Zoom. Hindi yan automatic. Okay? At again, hindi po kailangan na yung original makuha kasi nga nasa public. Okay? So dito, sumabog siya. Kasi nga, ang dami nagtutuligsa sa kanya dahil sa tanong niya. Okay? But again, guys, kung isang senador po ay gumaganito sa online regarding yung impeachment case ni Sara Duterte, bawal po yan dapat. Hindi yan dapat ginagawa ng isang senator judge kasi nga kailangan tong isitahin ni Chis Escudero. Ayon sa kanya, dapat walang sinasabi yung isang anyone who involved sa impeachment court yung merits ng kaso. Okay? But anyway, yun na nga, nangyari na. At dito kasi nga, parang dinidepensahan niya na si Sara Duterte dito. Now, so, yan ang sinabi niya, no? Now, tignan natin yung answer ng isa sa mga bumuo ng 1987 Constitution. Okay, pakinggan yung mabuti yung kanyang paliwanag. Okay, palalakihin natin para mas maganda. Associate Justice Adolf Ascuna, ang mga recording online ay tinatanggap na ebidensya basta maipapakita na hindi ito dinoktor. Any recording based on a transmission through online would be admissible as long as it's not tampered. May iba po ang video presentation kaysa physical document, iba ang rules of authenticity. So, palagay ko hindi valido yung objection na kailangan i-presentar yung original. There is no original because every transmission is an original. Okay, klaro? Yan abogado pa yan At mismo siya nagsabi na any transmission online, okay, can be recorded and admissible at court. So, kung nagmamagaling itong si Robin Padilla, mass media, experience 40 years, hindi naman siya nakikinig.
Sinabi niya pa na mag-aaral siya ng para doon sa impeachment. Pero hindi niya naman alam when it comes to impeachment court or sa mga korte. So dito, simple dapat kasi kung merong abogado tong si Robin Padilla, mag-consult. Kasi every time na magsasalita siya, talagang nalalaman ng publiko kung anong klaseng tao 'to, anong klaseng senador or senator judge. Talagang makikita mo na yung kanyang magiging boto ay para i-acquit itong si Sara Duterte. Siya na mismo nag-aabogado. Dapat when it comes to uh, uh, kumbaga objection doon sa recording, sa depensa na 'yan. Hindi na siya dapat hindi na siya kailangan maghalo when it comes to those, 'di ba? So klarong-klaro, retired, tapos isa sa mga gumawa ng konstitusyon, siya mismo nagsabi na as long as not tampered, hindi naman tinampered ng agent, pinakita lang yung actual na death threat ni Sara Duterte. Okay? So, yan na po guys. Salamat po sa mga nanonood. So, tomorrow, try po natin na mag-live stream with live commentary doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Bukas ng alas 2 or later ng alas 2. So, again, this video will be posted around 10 a.m. And salamat po sa mga nanood. At kung meron po kayong comment, suggestions sa ating video, you can comment under the comment section. At kung nagustuhan niyo po, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod po na video or later live stream. Thank you and have a good day.